Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Muli, binabati ko kayo ng isang masayang araw at may bagong pag-asa at isang mapagpalang umaga. At ngayong umaga pong ito ay nandito po tayo upang muli ay tayo ay magbahagi na ng salita ng Panginoon, magmuni-muni at magnilay-nilay ng kanyang mga salita. So atin pong purihin ang Panginoon pagkat sa magdamag nating pamahinga ay siya ang bumantay sa atin at siya ang nandyan na tumulong sa bawat isa sa atin. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. At sa umaga pong ito ay bago po tayo tuluyang lumalim at bago po tayo tuluyang namnamin ang kanyang mga salita, siyempre purihin muna natin siya ng isang awitin na hinanda po sa atin ni Brother Rinaldo Benaventura para sa anyang opening song at siyempre susundan yan ng opening prayer ng inyong lingkod. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, else will do, 'cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you. Draw me close to you, never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else could take your place, to feel the warmth of your embrace. Help me find the way, bring me back to you.
me know you are near. Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah, Jesus. Manalangin po tayo. Thank you, Lord, for your goodness, for your love. Yes, Lord, lumalapit po kami ngayong umagang ito. We are drawing near, Lord God, to you. Lord, we are drawing close to you. We are drawing close to you, Lord God. Pagkat alam namin na ikaw lang ang Diyos na siya naming masandalan. Ikaw ang Diyos na aming kaibigan at handang makinig sa amin. Ikaw ang Diyos na handang tumanggap sa aming mga panalangin, Panginoon. But before that, Lord God, we are here to listen your word. We are here to listen to you, Lord God, whatever you want for us to be known, Lord God, this morning. Lord, thank you. Thank you. Lord, you are so good into our life. Yo, Lord God, hallelujah. Pinupuri ka namin, sinasamba. Hayaan mo na mga salita mong aming mapapakinggan sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At maging libo-libo na aming tanggapin, Lord God, at may share namin sa iba. Maraming salamat sa Panginoon na Jesus. Amen. Ayan mga kapatid, so ating napakinggan ang awitin na Draw Me Close to You mula kay Brother Rinaldo. Purihin po ang Panginoon sa awitin na yan, na sa tuwing umaga, tama po na tayo dapat lumapit palagi sa Panginoon. Tuwing hapon, bago tayo matulog, dapat tayong lumapit sa Panginoon. Dapat nating ilapit sa Kanya ang lahat nating mga gagawin. So sa umagang ito, tayo na po ay makinig ng Kanyang mga salita. At ang ating pag-uusapan sa umagang ito ay patungkol po sa paghihiganti. Patungkol sa kung paano natin bubusa isip natin ang isang bagay na kung minsan yun ang nakaka-apekto sa ating pananampalataya, no? Na yun minsan is paghihiganti is nagiging yun ang naglilihis sa atin at nagiging balakid sa atin sa ating pagpapatuloy. So ating lang basahin ang Romans chapter 12 verse 19 at tignan natin kung ano ang sinasabi ng kanyang kasulatan. Romans chapter 12 verse 19. Beloved, never avenge yourselves, but leave room for the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Ayan. Nating napakinggan ang salita ng Diyos at purihin siya sa kanyang salita. Mga kapatid, dito sa ating napakinggan, kanyang binabanggit ang isang napakaliwanag na bagay na dapat nating maalala sa ating mga puso't isipan. Ang paghihiganti ay walang kabuluhan. Ang paghihiganti ay hindi dapat natin na pinapairal sa puso natin. Oo, marami tayong mga naranasan na pagsubok sa ating mga buhay. Maraming tao na siyang pilit tayong binabagsak. Pilit tayong nilalayo sa ating comfort zone. Kung minsan may mga tao na nais tayo na pinipilit tayong lumaban. Pero ang Panginoon, ang liwanag ang kanyang sinabi. Huwag kang maghiganti. Hayaan mo na ako ang maghiganti para sa iyo. Pagkat sabi sa kanyang salita talaga namang kung ikaw ay pinapahirapan ngayon, balang araw ang Diyos ang siyang maghanap ng pagbayad
para sa iyo. God will siya ang mismong susukli ng iyong paghihirap na yan. Diyos ang siyang mag-bless sa iyong buhay. So, mga kapatid, alam ng Diyos ang lahat ng pangyayari sa atin. Pero, siyempre, wag po nating ipanalangin na si Lord, ang panalangin mo ay, Lord, sinasaktan ako ni ganito, gantian mo nga sa Lord. Wag ganun. Hindi ugaling Kristiyano ang ganun na panalangin. Instead, Lord, bless this man na ano-ano ang kinichismis sa akin, ano-ano ang sinasabi sa aking likuran. I-bless mo po siya, Lord. Ganun na sana ang panalangin natin. Pinagpakatiwala natin sa Diyos ang lahat. Pinapakatiwala natin ang lahat ng mga bagay-bagay kay Lord. Na walang pag-alinlangan natin na binibigay sa Kanya ang lahat-lahat nating mga pagtitiwala. Kasi siya ang Diyos. Alam niya ang lahat. Huwag kang maghiganti, sabi nga eh. Kasi ang Diyos alam niya kung paano niya bigyan ng disiplina ang isang tao. Alam niya kung ano ang ginagawa niya para sa isang tao. Nakita natin kung ano ang nangyari kay Noah, nung gumagawa siya ng ark. Siya ay pinagtatawanan, siya ay kinakantyawan. Pero dahil alam niya na ito ay pinapagawa ng Diyos para sa kanya, hindi siya naghiganti. Instead, always nang hinihikayat sila na ali kayo, sumakay kayo. Pagkatapos nito ay sumakay kayo dito. Kasi darating ang malaking baha. Pero talagang pinagtatawanan siya. Hindi sila naniniwala sa kanya. Pero hindi nanlumo, hindi man lang gumanti, at hindi niya sinabi kay Yahweh, padala mo na yung flood na yan. Hindi niya sinabing gano'n. Instead, nagpatuloy siya hanggang natapos niya ang lahat, hanggang naipasok niya ang mga binili ng Diyos na ipasok niya. At hanggang dumating ang great flood na yan. At doon lang na-realize ng mga tao na totoo ang kanyang sinabi. Nung ang ongoing na yung flood sabi ng mga tao, Noe, pasakayin mo po kami. Pero sabi ni Noe, wala na. Nakasara na ang pintuan. Gusto ko man, pero nakapasara na ang pintuan. Mga kapatid, yun ang nais ng Lord na marigna sa atin. Na kahit pinagmalupitan tayo, kahit na anong ginawa sa atin, yung paghiganti ay wala pa rin sa atin puso. Instead, we are praying for them. That we need to do it. Ang daling mag-curse kung gusto natin. Pero wag mong gawin, kapatid. Kasi ang dila, kung minsan, powerful. Na sinasabayan ng kaaway kung ano ang sinasabi mo sa iyong kaaway. Instead, sabi nga ni Lord, love your enemy. Love our enemy. It means, kung love mo yung enemy mo, mawawala ang paghihiganti sa iyong puso. Mawawala kung ano ang dinidiktit sa iyo ng kalaban sa puso mo, sa isipan mo. Kasi, kung minsan ay talagang napakahirap magtimpi, napakahirap hawakan ng napakahirap na ikan ang ating pagtitimpi. Gusto nating mag-burst out. Pero ang sabi ng Diyos, huwag kang maghiganti. Huwag kang manakit. Pag-pray natin sila at ang Diyos na ang bahala. Heto ang tinuturo ng ating kasulatan ngayon. Kasi alam niya na tayong mga tao ay mahina.
Alam niya na tayong mga tao ay kung minsan dumarating sa atin ang pagkakataon na tayong gustong-gusto na natin na maghiganti para sa ating sarili. Pero ang Diyos, ang sinasabi niya, huwag kang maghiganti pagkat sa akin ang paghiganti. Ano? So, sana simple na verse na ito ay ating naintindihan. At kung yung basahin, napakaliwanag naman na ang gustong iparating sa ating mga buhay. Gustong iparating sa atin ang isang ethical na bagay na dapat nating malaman. Ang paghiganti, ang gantihan ay walang patutungahan. Kaya ngayong mga tribal war, di ba? Ano nangyari sa mga tribal war? Sa mga dito, mas lalo din sa Cordillera. Daming tribal war na nangyari dito. Pero anong nangyari? Walang kinahinatnan. Nagkaubusan ng lahi. Kasi walang kahinatnan ang isang gantihan sa bawat isa. Nakapatay ka ng isa, makakapatay rin sila sa inyo. Gaganti ka uli, gaganti uli sa inyo. Walang mangyayari, kundi magkaubusan lang ng lahi. Ganon din tayo sa panahon na ito. Kung sinaktan ka, saktan mo rin. Kung siniraan ka, siraan mo rin. Walang ethics na gawain. Kasi nagsisiraan na lang kayo palagi hanggang parehas na kayo na masira sa huli. Parehas na lang kayo na palaging magkaaway. Parehas na lang kayo na walang kinahinatnan. But if you as a Christian believe on the word of the Lord, mga kapatid, ang nais lang naman ng Diyos na pinapaalala sa atin na huwag tayong maghiganti sa kanila. Instead, we do our best to bless them by a prayer. Pagparin natin sila at balang araw, maalala nila o maramdaman nila na sila ang mali at sila pa nga ang lalapit sa atin at hihingi ng kapatawaran sa kanilang mga ginawa. Pagtitiis at pagmahal sa kaaway ang nais ng Diyos na ipabatid sa atin ngayong umagang ito. Hindi paghiganti at sama ng loob. Kasi ang paghiganti ay nasa Diyos. Ang pagdidisiplina ay nasa Diyos, hindi nasa sayo. Yan lang ang nais ng Diyos na may pabatid ngayong umagang ito. Tulad ng isang anak na nagmamakawa sa anyang ama na paaralin siya kasi gusto niyang mag-aral. Gusto niya na makatapos. Pero ayaw ng kanyang ama kasi mayroon yung kapatid niya na mas paborito niya, na mas gusto niya yung kapatid niya na ito. Siya ang pinag-aral na kahit kanang ginagawa, kahit kalukuhan ang ginagawa, mas binibigyan niya ng atensyon ang kanyang unang anak kasi ang rason ng kanyang magulang ay matalino daw at hindi nagsasayang lang ng pera. Pero itong anak na ito ay maraming kalukuhan na ginagawa. So, habang dumarating ang panahon, ang anak na ito na paborito ay hinuli at nakulong. Bakit? Siya ay gumagamit ng droga. Pinagbabawal na droga. Pero ang anak na hindi paborito, nag-ipon, nagtrabaho, nag-ipon siya hanggang nakapagtapos ng kanyang pag-aaral. Dumating sa isip ng batang ito na kung tatanda yung kanyang ama, hindi niya rin tutulungan kasi
hindi niya rin tutulungan kasi hindi naman siya tinulungan noon. Pero nung time na dumating na ang panahon na nakita niya ang kanyang ama na naghihirap at walang umaasikaso, dahil nga nakakulong yung paborito niyang anak, anong nangyari? Siya pa rin ang nag-asikaso at kanyang binantayan hanggang pumanaw na ang matanda. Mga kapatid, ang buhay natin, kung talagang nanampalataya tayo, minsan talagang hindi maiwasan na darating sa ating kaisipan ang paghiganti. Kasi tao lang naman tayo, nasasaktan at dumarating sa time na gusto nating saktan din ang kaaway natin. But if you are really a Christian, I know that God will touch your heart. At kung darating yung panahon na sabi mo na maghiganti ka na, God will touch your heart. At alam ko na ididirect tayo ng Panginoon. No? Darating yung panahon na itatouch ni Lord ang ating mga buhay at i-redirect ang gusto nating gawin. Instead, we can do a better one for the Lord's glory. Maraming salamat at nawa ang salita ng Diyos na tinapahinggan ay maliwanag pa sa araw. At ating i-share ito sa ibang tao. Mas lalo kung may makikilala kayo na masama ang loob at gusto nang mag-burst out. Gusto nang maghiganti sa anyang mga kaaway, sa mga nananakit sa kanya. I-share mo ang salita ng Diyos na ito, Romans 12:19. Hayaan mo na pakinggan niya ang verse na ito at i-explain mo sa kanya ang mga tamang gawin. I-explain mo sa kanya ang epekto ng paghiganti. Na ang epekto nito ay masama at walang kabuluhan. Explain mo sa kanya na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat-lahat at ang Diyos na ang bahala. Mga kapatid, maraming salamat at tayo na po ay tutungo na sa ating prayer concerns. Sa umagang ito, ating ipanalangin, siyempre, patuloy nating ipanalangin. Kahapon, nalimutan nating nag-prayer concerns, nung kahapon ng umaga. So ngayon ay tayo po ay manalangin sa ating Diyos na buhay. Ating ipanalangin ang ating mga prayer concerns, ang churches, ang mga missionaries, yan, ang CDCM United, members and officers, patuloy natin panalangin. Panalangin rin natin ang mga kapatid natin, ang mga opisyalis ng government na ito, na ang Diyos ang siyang patuloy na gumabay at tumulong nawa sa kanila, na ang Diyos ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay upang gawin ang mas tama para sa ating kaban ng ating gobyerno. Na-bless sila ni Lord at si Lord nawa ang maghari sa kanila para mas lalong umunlad ang bansang ito sa magitan ng tulong ng ating Panginoon. Panalangin din natin siyempre ang mga pamilya ng bawat isa sa atin na ang Diyos ang mag-bless. At kayong mga nanonood ngayon sa ating YouTube channel, kung meron po kayong prayer request, siyempre please mag-comment kayo dyan sa comment box at i-comment nyo kung ano yung prayer request nyo. At kami ay handa dito na manalangin para sa inyong lahat. Na ipanalangin ang mga prayer request na yan. No? So, ganon. Or hindi naman, mag-text kayo sa 0985-867-8322. Mag-text kayo sa 0985-867-8322. At i-text nyo ang mga prayer request na yan at atin niyang pagtulong-tulungan na ipanalangin. So then, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat pagkat nandyan ka na gumagabay sa amin. Nandyan ka na aming Diyos, na aming tagapagligtas. Nandyan ka upang kami ay yung pagpalain. Ngayon po ay nagpapasalamat kami sa iyong mga salita na aming napakinggan.
Salamat sa paalala na ang paghiganti ay walang kabuluhan. At instead, we must give it all to you, Lord God. Hallelujah. Kaya ngayon, Panginoon, pagkatapos namin nakinig ang iyong mga salita, nandito kami ngayon na humihingi ng awa. Tumadalangin, inilalapit ang aming mga panalangin sa inyo, Panginoon. Pinapanalangin namin na i-bless mo ang aming mga buhay. Patawarin mo po kami kung ano man ang mga nagawa namin na hindi maganda. Linisan mo po ang aming mga puso upang aming pakipag-usap sa iyo ngayong umagang ito ay lubos at walang hanggang pag-ipag-usap, Lord God. Hallelujah. Pinapanalangin namin sa oras na ito, Panginoon, ang mga prayer concerns namin, Panginoon. Hallelujah. We are praying sa mga churches. Ang mga churches na nagbabahagi ng iyong mga salita. Anumang sekta, anumang denomination, Lord God. Nawa, ang salita mo lang ang siyang marinig ng mga taong dumadalo doon. Ang kabutihan mo lang ang maramdaman ng mga tao na nandoon. Ang mga nagbabahagi ng iyong mga salita, ang mga leaders ng church ang mga leaders ng mga church na ito ay i-bless mo, pagkat ang katotohanan lamang nawa ang may tanim sa kanilang mga puso't isipan na siya lang ang ituturo nila sa kanilang mga miyembro. Hallelujah. Ganun din, I'm praying also to the missionaries, Lord God, out there that sacrificing their life, sacrificing their time, Lord God, to share your word, Lord God, to all the people out there, Lord God, that is not believing on you, Lord. I'm praying these missionaries, Lord God, to take care of the life, to take care of them, Lord God. Lord, comfort them the time that they have down, Lord God, na sila ay dismayed, Lord God, na sila ay in the time of disappointment, Lord God. Pinagpipray namin na ikaw mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na palakasin mo po sila, Panginoon. Hayaan mo na maging successful ang kanilang pagmimisyon na yan, Lord God. Lord, hallelujah. Proteksyonan mo po ang kanilang mga buhay. Alam mo po ang kanilang paghihirap, Panginoon. Kaya hiniling po namin ang iyong pag-bless sa kanila, Panginoon, ang mga missionaries na ito. Hallelujah. I-bless mo po sila. Encouragein mo po sila, Lord God. At patuloy mong palakasin upang mas lalo pang marami ang kanilang mabahaginan ng iyong mga salita, Panginoon. Praise God. Praise God. Hallelujah. We are praying also, Lord God, sa grupong CDCM United. Lord, the members, Lord God, kung sino man ang members pa dito na hindi pa nananampalataya, tumanggap sa iyo, Panginoon, ng lubusan. We are praying them, Lord God, that bless them, Lord God. Ikaw po ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay at ikaw po ang tumulong sa kanila, Lord God. Lord, ikaw ang magbigay ng kalakasan sa kanila, Lord God. Hallelujah. I-bless mo ang kanilang mga buhay, Lord God. At hayaan mo na tanggapin ka ng buong puso at gawin nila na magsilbi sa iyo ng buong puso. Lord, we are praying also to Sister Nika na nag-birthday kahapon, Lord God. Lord, we are praying her, Lord God, na ikaw mag-bless sa kanyang buhay. Ikaw ang tumulong sa kanya, Lord God. Ikaw mag-bless sa buhay niya, Lord God. Ano man ang mga pinagdadaanan niyang depression, ano man ang pinagdadaanan niyang mga pagsubok sa kanyang buhay, Lord, we are praying for her, Lord God. I-bless mo po ang buhay niya at wag mo po siyang pababayaan, Lord God. Lord, ikaw mag-bless sa buhay ni Sister Nika. Oh, hallelujah, hallelujah. Hayaan mo na gumalaw ka sa buhay niya. Haplusin mo po siya ng may pagmamahal, Lord God. At hayaan mo, Lord God, na yung kanyang pananampalataya sa iyo ay mas lalong lumalim at mas lalong niyang gawin kung anong nararapat, Lord God, para sa iyong kailuwalhati. Pinapanalangin rin namin ang mga members ay yung mga officers ng grupong ito. Tulungan mo po kami, Lord God, to have a decision, a godly decision, Lord God, na nanggagaling sa iyo, Lord God. I-redirect mo po ang aming mga puso't isipan at hayaan mo na ikaw ang gumabay sa amin upang aming magawa kung anong nararapat namin gawin, Panginoon.
Maraming salamat, O Diyos. Ikaw may dakila, ikaw ang may taas sa aming mga buhay. Maraming salamat. At lahat na papurit pagsamba, aming inaalay sa inyo, Lord God. Hallelujah. We are praying also the people out there, Lord God. The beggars, yung mga pulubi, Lord God, we are praying them na ikaw ang mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ang mga buhay nila ay ma-bless, Lord God. Bigyan mo po sila ng maayos na tirahan, maayos na trabaho, Lord God. At hayaan mo na gawin nila ang mas narapat. Gawin mo silang i-bless mo ang kanilang buhay, i-touch mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga puso, at paghariin mo ang katamaran sa kanila, Lord. Paghariin mo ang tanggal mo ang katamaran, Lord God, sa mga buhay nila. Lord, hayaan mo sila na maging mahusay sa kanilang pagtatrabaho, Lord. I-bless mo po ang mga buhay nila at ikaw ang mag-bless, Lord God. Bigyan mo sila ng maayos-ayos na trabaho, Lord. Hallelujah. I-bless mo po ang bawat isa sa amin at ikaw na po ang mag-bless sa amin, Lord God. Lord, we are praying also ang bansang ito mula sa presidente hanggang sa pinakamababang opisyalis namin, Lord. I-bless mo ang kanilang mga buhay. Hayaan mo, Lord God, na i-touch mo ang kanilang mga puso at naway gawin nila ang nararapat para sa iyong kaluluwalhati. Gawin nila ang nararapat para sa bansang ito. Lord, i-bless mo ang bansang ito, Lord God. Ang economy ng bansang ito ay bless mo, Lord, at ikaw ang gumalaw, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for everything. Hallelujah. Ikaw ang may dakila, ikaw ang may taas. Ganon din, Lord God, sa iba't ibang parte ng mundo na nakakaranas ng mga trials, mga pagsubok, Lord God. Mga iba't ibang mga kalamidad, Lord God, gaya ng Amerika na nakaranas ng winter storm, Lord God. I-bless mo ang mga taong ito na sila nga nakaranas ng winter storm na yan. I-bless mo ang mga naapektuhan. I-encourage mo po sila na ikaw ang mag-bless sa kanilang buhay, Lord God. Lord, anumang nawala, Lord, i-comfort mo po sila, Panginoon. Ganun din ang mga nakakaranas ng sunstorm, nakakaranas ng mga paglindol, Lord God. Ngayon din sa Pilipinas, may dumarating po na typhoon. Hinihiling po namin ang pag-bless mo, Lord God, sa mga lugar na tatama ng typhoon na ito, Lord God. We are praying, Lord God, dahil ikaw, Panginoon, ang siyang mag-bless sa kanilang mga buhay at hayaan mo na ma-bless sila, Lord God, at maging hindi sila maapektuhan ng typhoon na malala ito, Lord God. Hayaan mo na sila nawa ay proteksyonan mo, Lord God, at tulungan mo po sila na hindi masyadong maapektuhan, Lord God. Lord, i-comfort mo sila sa time that they have this typhoon, Lord God. Iparamdam mo na ikaw ay nandyan na nagmamahal sa kanila. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat. At alam namin na ang mga panalangin namin ito ay iyong napainggan at iyong narinig. We are waiting for your answers, Lord God, to these prayers. Thank you, Lord, for everything, Lord God. In Jesus' mighty name, we are binabalik namin ang papuri, pagsamba sa iyo. Hallelujah. At pinapalangan namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat mga kapatid, at alam ko na sa ating pananalangin na ito ay sinabayan nyo ako, at sana sa ating mga personal devotion, sa ating personal na pakikipag-communicate sa ating Panginoong Diyos na buhay, huwag pa rin natin itong kalimutan. Huwag nating ipawalang bahala ang mga prayer concerns na ito, at sana ay pagpanalanginan tayo sa bawat isa. Ipanalangin nyo kami at ipanalangin din namin kayo. Panalangin tayo sa ating mga pamilya na nawa ang Diyos ang siyang gumalaw sa mga families natin, na i-bless ang mga families natin ni Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa ating mga ka-YouTube channel, kung may prayer request kayo, sabi ko nga, mag-comment lang dyan sa comment box ng
kung ano yung masasabi nyo sa salita ng Panginoon nating napakinggan sa umagang ito, or pwede nyong i-type dyan yung anyong prayer request at atin yung babasahin upang atin yan rin ng ipag-pray dito sa ating gawain, prayer meeting, ganitong morning devotion. Or pwede rin kayo mag-text sa 0985-867-8322, 0985-867-8322, at atin niyang ipapanalangin ng buong puso at walang hanggang pag-ibig. Ayan, panalangin natin yan ng buong puso sa Panginoon. Ating ilapit yan at pagtutulungan nating ipapalalangin. So then, maraming salamat sa inyong pakikisa sa panalangin, at atin na pong tatapusin ang gawaing ito. At napapasalamat kami sa patuloy niyong pag-aantabay sa mga gawain ng CDCM Reunited. Sa ating mga ka-YouTube channel, kung ikaw man ay ka-view lang sa gawaing ito, hiniling po namin na yung pag-like, share, and subscribe, at para ikaw ay ma-update sa lahat ng mga activities na aming ina-upload dito. So, maraming salamat mga kapatid, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig at nakipagkaisa ngayong umagang ito. Nawa ang Diyos ang siyang pagpalain, nawa ng Diyos ang bawat isa sa atin, at ang Diyos ang siyang mapapurihan sa ating mga buhay. So, atin na pong tatapusin ang gawaing ito sa pamagitan po ng isa na namang awitin. Papuring awitin na handog po sa atin ni Brother Wilmar Torregosa, at susundan niya ng closing prayer muli ng inyong lingkod. Gathered in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Oh, have your way. As we lay aside our own desires, sweep across our hearts with holy fire. Oh, have your This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and life, let them be a living sacrifice. Oh, have your way. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. Oh, have your way. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. As we pray,
welcome you today. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Tayo manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Maraming salamat sa paalala mo sa amin sa iyong salita na dapat kaming hindi magpadala sa galit. Hindi kami dapat na maghiganti sa ibang mga tao. Instead, we must pray to them, to you, Lord God. Maraming salamat din pagkat alam namin na ang iyong mga salita namin napainggan ay maraming salamat din, Panginoon, pagkat ang alam namin na ang mga panalangin naming inilapit sa iyo ay iyon ang sinagot, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We have believed and we have faith na sinagot mo ng panalangin nito. Maraming salamat pagkat ikaw ang gumabay sa amin hanggang natapos ang gawaing ito. Ikaw ang siyang nag-bless sa amin. At ikaw, alam namin na ikaw ay nandyan para sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for everything that you have done. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka at sa maghapong ito na naman naming may mga gagawin kami. Hayaan mo, Lord God, na ikaw ang gumabay sa amin. At hayaan mo po na matapos namin ang mga gagawin namin na may saya at may kalakasan, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, sa panghapong ito, i-bless mo po ang buhay ng bawat isa. At bigyan mo po kami ng kalakasan physically upang ang aming mga trabaho ay aming matapos. At muli, pagdating ng gabi ay patipon-tipon kami upang isagawa na naman ang isang gawain na alam namin na makapagpuri sa iyo, Lord God. Ikaw mapapurihan sa lahat ng mga gagawin namin ngayong araw na ito. Ikaw ang may dakilan, Lord God. At lahat ng papurit pagsamba ay aming ibinabalik sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Amen. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.